Mukhang pinag-usapan ng gusto. Ay, oo, ikaw. Usap-usapan ka talaga ngayon. Bakit? Actually, si Rosana Roses ay talagang gigil na gigil sa nanay ng bata eh. Anong klaseng ina ka? Ma, I've seen that kid in uniform. Hindi bata yun, maliit na adult kaya naka-mask. Super salbahe yun. I always encounter her sa Mega Mall kaya siguro napuno na yung guard. Si Richard Gutierrez. Bakit? Eh, syempre, di ba, viral na viral yan Ay, oo ngayon. Ang daming nga. nagdukot ng interview. Tatawagin kita promise. O ikaw una makakaalam promise. O ikaw exclusive promise. Sino yan? Dalan-dalan na ako sa ganyan. Ganyan na ba ngayon ang body ni Angel Caslim? Pumayat na. Oo. Visit pa rin daw si Maris kay Anthony Jennings. Ha? Oo. Talaga? Baka habang binabalita natin yan, okay na sila. No? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. At ito naman po si Papa O sa OTP niya. Sa mga pa, ang lagi niyong inihilig sa amin. Ay! Chika mo na! Dali! Puro nasal kayo ngayon. Okay. Nasal na. Siyempre, ano ba naman ang oras na? It's 12:40. Yes. Kasi nga, jet lag is real. Yan, di ba? At naku, nakakalokal doy. Oh! Oo. Diyos ko talagang mukhang pinag-usapan ng gusto. Ay, oo, ikaw. Usap-usapan ka talaga ngayon. Bakit? Dahil ka Richard Gutierrez yung sa interview mo. Oh, million views na agad-agad. Wala pang isang araw. Sa maloob yun. Hindi. Kasi lang ang daming dumukot Ay, sa'yo. naku. Oo nga eh. Kaysa naman akong dukutin nila. Ha? Ay, mamaya na ko, ano natin yan. Pag-uusapan natin yan. Bago ang lahat, ito Yes. muna pinag-uusapan. Ano yun? Oo, yung nag-viral na Sampaguita girl. Oo. Kung saan, di ba? Doon sa harap ng Mega Mall. Yes. Oo, at talaga naman yung guard hindi na nakapagpigil, nilagas yung Sampaguita. Ito namang girl, syempre, hinampas mo naman. Nanlaban. Kaso nga, di ba, parang medyo na pitik ng sipa nung guard yung Oo, tsaka yung ginano girl. ng Oo. Oo. Saka hinahawi niya yung ulo, di At ba? ang nakakaloka, hati ang opinion ng mga netizen. Oo. Ang mga netizen ay merong pabor sa gwardiya, pabor din sa girl. Actually, si Rosana Roses ay talagang gigil na gigil sa nanay ng bata eh. Ah, ano Oo, ba? nag-ano si Rosana Roses, no? Sabi nga ni Osang, doon tayo sa guard. Nagtatrabaho ng legal yan, hindi nagpapanggap na guard lang. No to palimos at iba pang uri ng panloloko. Sabi pa niya, tulungan natin si guard, kawawa, may pamilya yan. Pahanap ng guard, tutulungan ko yan, magiging president yan, babastusin na lahat ang guard na ginagawa lang ang trabaho nila. Tapos yung nanay nung bata, sinabi pa ni Osang na scholar daw, tapos dun kumukuha pang tuition, ulul. Itong nanay na to, dapat ikulong. Babae, anak mong walang asal, hinahayaan mo sa kalsada. Anong klaseng ina ka? At saka ba't gano'n, Nay? Scholar tapos pang tuition? Siguro scholar, binayaran yung tuition fee. Oh. Pero yung pambaon, wala. O, Ganon. dapat pang baon. Hindi bang tuition yung sinabi ni Mother? Kaya nga, hindi nga, since scholar siya, hindi niya alam yung term ng baon at tuition. Siyempre, sa isang magulang na hindi masyadong nakatungtong ng edukasyon, alam mo ng mga ganyan yung mga terminology nila. Yeah. Oo. Ikaw din ay nag-comment ka. Ang haba ng comment mo. Oo nga. Oo. Hindi habang nakaupo ako sa trono, wala Oo. akong magawa, hindi nag-compose ako. Habang umiiyak ako. Siyempre, yung iba, hinusgahan niyo sa video, Oo. nawalan tuloy ng trabaho. Yung gwardiya, ginagawa lang naman yung trabaho niya. Pero hindi trabaho ng gwardiya, yung pilasin mo or yung lagasin mo, yung hanap buhay ng bata. Oo. Yun nga ang point ko eh. Buti nga, nagtitinda ng Sampaguita. Kahit pa pang front lang niya yun. Di ba normally naman pang front lang naman yung Sampaguita. It's up to you kung bibigyan mo o hindi. Sasabihin mo, front lang yung pagtitinda o kaya yung naka-uniform, front lang yun. Diba? Kanya-kanyang gimmick yan eh. Ang tawag na nga sa Sampaguita ngayon, bili ka po ng product
ako. Oo, di ba? So siya, baka kaya ganun nga kasi nga mga scholars sila. Oo. Kaya product yung tawag nila doon sa Correct. sa pagitan. Correct. Tapos pag kunwari lang, nadukutan kayo ng bata or in-snatch yung bag nyo. Sabihin nyo, sana nang hingi na lang, sana nang limos na lang. Ngayon, hindi mo alam saan malulugar talaga yung mga bata. Di ba? Anyway, ang nakakaloka dyan, syempre, ang turo pa rin ng mga daliri ay dun sa mga magulang. Na sana, ay hindi naman nila pinagtatrabaho yung anak nila. Kung nag-aaral, hindi pag-aralin, kaya nga lang, di pa. Sa kahirapan ng buhay. Kahirapan ng buhay, yan ang sinasabi natin. Pero ang ganda din na yung insight ni ni Derek Ramsey. Ano sabi? Eto na yung nasusulat to. Basa. It said that nobody interfered and made an effort to help pacify the situation. Mas priority pa ang mag-video kaysa tumulong. Mahirap mag-comment sa ganito mga video. Hindi natin alam ang buong storya. May mali talaga sa guard and I'm sure may mali din sa bata but mali din ang gumawa ng video kaysa tumulong. Nilagyan pa ng music na malungkot. Oo nga. Oo nga. Kasi nga na, di ba ngayon, as the days go by, di ba, may mga lumalabas na mga impormasyon about sa bata, kung ano talaga yung identity niya, kung ano talaga yung ginagawa niya, di ba? So, naglalong nakahati yung opinion. Yung mga ibang dating pro-bata, ngayon nagiging pro-guard na. Oo nga, Mama Loy, sabi sa balita, hindi na raw minor de edad. 22 years old na daw. Oo. At saka nag-aaral ng medtech sa private school. Oo. Kung saan scholar siya. Mm-mm. Nakakaloka naman, di ba? So, nasa age pala kung kailan mo sasaktan yung bata at kung kailan mo aagawan ng sampagitan. So, alam mo ng guard na 22 ka na, pwede nang lagasin yung sampagitan mo. 22 ka na pala, pwede ka nang saktan. Di ba? Babae pa din siya. Di ba? Yung pagganti, ginantihan yung mamang guard. Kasi nga, yung sampagitan niya nilagas, di tinuloy-tuloy na nung bata. Pero may mga nagko-comment na ano yung mga eksena bago nag-lead dun sa Yun na nga. yung hilahan na yun. Yun Kasi na nga, nga. di ba, may mga video ng ibang bata na pinoprovoke yung mga guard, Oo, di ba? oo. Iba namang case Ibang yun. case yun. Pero yun nga, sabi na, paano kung ganito din yung nangyari, hindi lang natin napanood? Kaya nga, meron pa nag-comment na meron pang lalagyan ng mga limos yung bata. Yung box, oo. Bukod sa nagtitinda ng sampagitan. Parang may donation box siya. Kanya-kanyang diskarte. Again, andito na naman ako sa puntong, pag nang-istouch yung bata, pag nandukot yung bata, sasabihin natin, sana nanghingi na lang. Ito naman, depende naman sa'yo kung bibigyan mo yung bata o hindi. Kung hindi mo bibigyan, hindi rin naman problema yun. Ibig sabihin, hindi mo tinotolerate yung ginagawa ng batang panlilimos. Ibig sabihin, ang concern mo, sandali, dapat magulang nito ang magtatrabaho, hindi naman itong bata. Di ba? Eto na nga, di ba? Nung na-viral siya, unahan na ngayon ng mga yung mga naghahanap dun sa bata, yung naghahanap dun sa guard, gusto nilang tulungan. Tulad si Rosmar, o gusto tulungan yung bata. Hiring daw sila ng guard, gusto rin tulungan. Oo. Baka naman gusto mong hanapin Rosmar yung nag-video. Kung gusto mo rin tulungan, nasabihin sa kanya na sana binibidyo mo, tinulungan mo din yung bata habang ginagano ng guard. Alam mo, feeling ko naman nakpikon na yung mamang guard. O kasi baka hindi naman yun lang nagsimula yung eksenang yun di ba? Baka mamaya ilang beses nang sinasaway yung bata or ano. Ang problema kasi, hindi pinairal nung mamang guard yung maximum tolerance. Lalo na at bata. Kung mapapansin mo, nandun pa sa isang bahagi ng area, may bata rin doon na parang titinda rin sa pagitan. So, talagang pumupwesto sila sa sa foot traffic kasi doon sila makakadilihensya, makakadiskarte, di ba? Again, andito na naman ako sa at least nangihingi, at least naghahanap buhay kung totoo man. Ngayon yung uniform, since college na siya, bakit pang high school yung uniform? Again, ano na naman tayo sa diskarte ng bata yun? Kung maawa sa kanya.
Baka kaya naka-high school uniform, baka walang college uniform. Well, Pwede din. Kasi ibang colleges, civilian lang. oo. Baka hindi siya paniwalaan. Pag naka-civilian siya, pag nagbibenta siya ng sampagita, di ba? Oo, ang importante, hindi nakahubad yung bata. At saka te, taga-bay sa pala Quezon City ang bata na yan. Oo. Oh. Tapos sa Mega Mall nagtitinda ng sampagita. Ang layo ah. May usapan ba kung saan dapat magtinda, Checks? Sa pagkita? Na kung taga Quezon City ka, doon ka sa Quezon City? Chef, discarded na ng bata yun. Kung paano siya nakarating doon, di ba? Oo. Di ba, tayo nga, may namamalimos na bata. Sabi ko, anak, naka-uniform ka, linggong-linggo. Ganun ko yung minsan yung bata. Oh, may mga nag-comment din na gano'n na nakikita na yung batang yun on a Sunday. Oo. Pero meron nag-ano sa akin, isang friend. Kasi siya madalas sa Mega Mall, sabi niya, I've seen that kid in uniform. Hindi bata yun, maliit na adult, kaya naka-mask. Super salbahe yun. I always encounter her sa Mega Mall, kaya siguro napuno na yung guard. So, iba-iba, di ba? Talagang, alam mo, makakasagot lang yan yung nag-video. Kung ano talaga ang totoong nangyari. Kasi nag-base lang din naman tayo doon sa video. Tama. Ako naman, nag-ano doon na hindi pinairal ni guard yung maximum tolerance. Sabihin na natin sa 22-year-old, pero babae yun. Mas maliit sa kanya. Di ba? Tatanong ba, anong age ka na? 22 po. O, pwede ko nang lagasin yung sampagita mo, ha? 22 ka na eh. Di ba? Kung siya, ilan taon ka na? 15. O, sige, hindi ka pa qualified na malagas yung sampagita mo. Parang, may ruling ba yan? May age limit ba? Wala yan sa age, kundi hindi pinairal ni Guardia yung maximum tolerance. O, katulad yung di ba, sa isang video naman. O, di ba? Dahil ang tapang ng babae. Oo, yung pati ibang bata, nambabato. Nambabato. O. Nagwawala, sinisira yun. yung stanchion. O, di ba? O, kita-kita natin ang eksena, di ba? Hindi lumalaban yung guard. O, kaya anong sabi ko, sana dinala sa DSWD kung hindi makutusan. Di ba? Kasi kakabwisit naman talaga yung bata. Talagang Oo, sabi ko, aggressive. urbanidad na ito. Akala nila ganun ang buhay. Na basta lalaban ka. Ang problema, hindi naman kayo inaapi. Ba't kayo lumalaban? Pinagtutulungan yung guard, kawawa naman. Oo. Pero ang isa nakakalungkot dito na wala kahit isang nandun sa video na passers-by na nag-initiate na mag-awat or, di ba? Parang dinaanan lang talaga silang dalawa dyan. Kebs kayo nag-jujugjugan dyan. Wala ring ibang guard na umawat, di ba? Na lumapit. Oo. Alam mo, dahil nga sa video na yan, nakahusgahan yung gwardiya. Next time around, kung mawawalan din lang naman sila ng trabaho dahil makukunan sila, baka matakot na yung mga gwardiya, manita. O mapabayaan na nilang kanilang trabaho. Ano pa sabi ng ibang artista? Ay, eto nga, sabi naman ni Rocco Nasilo dyan. Siguro kung nakiusap ng maayos yung guard, baka nakipag-cooperate yung bata, hindi lahat nadadaan sa galit. Pero hindi rin kasi lahat nadadaan sa pakiusap. Diba? Tapos sabi din ni John Arcilia, kung miserable at hindi mahirap ang buhay ng bata, magtitinda kaya siya ng sampagita? May iba siyang paraan ng pagkakakitaan? Wala naman siyang sinasaktang tao. Mahirap na ang buhay niya. Papahirapan pa ba natin? Oo. Ako, suggestion ko lang sa mga bata, kung gusto nila magtinda ng sampagita, huwag silang magbitbit ng sampagita. Paano yun, te? Lalapit lang sila sa customer, may tinda po ako sampagita. Kung gusto nyo po, kukunin po. Ganon? Hindi. Ano? Paano? Paano? Sasabihin lang niya sa Sir, Ma'am, baka gusto niyo bumili. Ano titinda mo? Panahon na para magsaya. Forget mo na. Problema. Dapat Clue? Binigyan pa ng clue? Pinag-isip mo pa? Blind item? Nantok na. baka lalong mapikon yung pagbibenta. Aegis? Mali! Sampagita ko. Kumanta no. Ay, naku.
Anyway, mahabang usapin ito. Yes. Ang importante, parang awakening ito or nagkakaroon ng realization ng mga tao dito. No? Na una, huwag na kayo mag-aanak kung hindi nyo kayang pakainin. Kung hindi nyo kayang buhayin. Huwag nyo gawing libangan ng Manuklak na ba? Manuklak na kasi. Kaya yun yung naisip mo, no? Diyos ko po, di ba? Huwag na. Diyos ko, ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Diyos ko po. Kaya sana, control naman. Yes. Oo. Pangalawa, syempre, yung mga sa DSWD, ayan. O sana maggagala din yung mga ahente ng DSWD, no? Para nila, na talagang kukunin namin ng mga anak ninyo pag hindi nyo to pinapasok sa bahay. Dapat may curfew. Kung hanggang alas 10 lang ang mga bata sa kalye, hanggang alas 10 lang. Pag may nakitang bata, dadamputin, dadalhin sa barangay. Pangalawang offense, yung mga magulang nang ikukulong. Eh, ba't di ka tumakbo, Mayor? Kaya pa bang humabol? Ha? Magpa-file ako ng candidacy. Wow! Gusto niyo ba? Saan? Dito sa QC? Ang senador ako. Ay, wow! Oh. So, ano plano mo pag naging senador ka? Pag naging senador na ako, pag-aaralan ko yan. Ha? Parang narinig ko na yung te. Kanino? Pwede ko na ba sabihin? Wala naman na tayo. Kanino nga? Wala. Narinig ko lang. Okay. Ay, naku, nakakaloka. Well, anyway, Diyos ko po, naku, ang habang usapin nito. Oo nga. Ang importante, aware po tayo sa nangyayari sa paligid. Aware tayo na gano'n nakahirap talaga ang buhay ngayon. Oo. At syempre, sa mga nagbi-video, lagyan natin ng storya. Natin kung ano talaga yung nangyari. Para magkaroon din naman ng opinion na malinaw yung makakapanood ng video. Kasi kung video lang yan, Magpa-viral pa rin. Mag-viral pa rin ba? hindi, maano natin yan, ba't niya ito nagawa? Pero that's... Ang hirap nga. Kasi syempre, di ba, ang daming talagang layers niyan eh. Dahil syempre, ang pinoprotection na ng guard, yung mga customers, di ba, na hindi kulitin ng mga bata, sinasabi ng iba. Tapos biglang nawala siya ng trabaho. Sabi ng iba, sana na reprimand lang muna, hindi sinisante. Correct. Daming Anyway, ayan, comment below. I'm sure meron kayong sariling opinion tungkol Yes. sa bagay na yan. Dahil kayo rin mismo naiirita. Kanino kayo naiirita? Sa bata, o sa gwardiya, o sa sitwasyon, o sa magulang, o sa nag-video, o sa katotohanan ng buhay na napakahirap na talaga ng buhay ngayon. Magbabalik po ang taba. Hi! Uy, ang education sa dito. Bago na naman. Quiz, Mosa! Pwede na lang. Hindi banggitin mo nga. Ay! Ha? Next! O, ito banggitin mo na. Alin? Si Richard Gutierrez. Bakit? Syempre, di ba, viral na viral yan Ay, ngayon. oo Ang daming nga. nagdukot ng interview mo. Alam mo, una sa lahat, yung pasasalamat ko kay Richard. Kasi, true to his words, ay nako talaga naman. Tinupad niya. Siya pa nagpaalala sa akin. Ay, ano sabi? Sabi niya sa akin, Tito Oji, di ba meron akong pangako sa'yo? Kasi noon ko pa siya gustong makapanayan. Sabi niya, wag muna. Pero pangako ko sa'yo. Magpapa-interview ako. Sa'yo lang. Exclusive. Siya pa tumawag sa akin para sabihin, Tito Oji, pwede na tayo mag-interview. Bago ko umakyat ng Baguio. Kaya tuwan-tuwa ako kay Richard. Sabi ko, hindi sa parang yung iba, di ba, yung ibang artista, tatawagan kita, promise. Ikaw una makakaalam, promise. Di ba, yung mga, ikaw exclusive, promise. Sino yan? Dalan-dalan na ako sa ganyan. Kaya nung kay Richard, sabi ko, okay, baka isa rin si Richard sa mga ganun. Okay lang, hindi ako dapat masaktan. Kasi maraming mga ganun. Kaya nung sinabi ni Richard, pwede na akong magpa-interview.
Kaya maraming salamat, Richard. At yung maganda naman din talaga na narinig ng mga tao Oo. yung side niya, di ba? Oo. Dahil nga ang dami ring nag-a-assume o katulad Oo. yung kung ano lang yung nakikita, naririnig sa internet o ito Oo. straight from the horse's mouth, di ba? Oo. Actually, yun nga yung sinasabi ko, wala akong narinig mula kay Solen Yusaf, kay Ann Curtis, Angel Oxin, di ba, na siya'y nanakit. Kasi yan ang issue dati eh. Di ba, may claim yung kabilang kampo na sinaktan ni Richard. Kaibigan pa niya mga ex niya. Oo nga. Di ba? Yun ang sinabi mo, te, kaya binlock ka ni Sara Labati. Ha? Block ka na ba? White. Eh, okay lang naman. Diyos ko naman. Ano ba? Yan ang sinasabi ko. Pagkaligayahan yung mag-block or mag-unfollow, go lang. For your peace. For your own peace. Yes. Di ba? Kahit naman ako, kaya kong gawin yan. Di ba? Kaya lang, hindi naman ako naapektuhan kahit makita ko si ano dyan, na pina-follow ko. Di ba? Sino? Ha? Sino? Yung ka naman bumulong, ang hirap-hirap bumulong sa kanan talaga. Hindi na, okay na yun, Lord. Kaya, Diyos ko, oo, yun nga, viral na nga yan. At sabihin na natin very, very safe si Richard magsalita. Ganun siya kamaginoo eh. Tsaka, tandaan natin, nanay pa rin yun ng kanyang mga anak. Yun naman yung sinasabi na lahat, very gentleman. So, oo. So, hindi mo siya aasahan na magsalita ng anything against Sarah. Di ba? And the mere fact na pareho na silang may kanya-kanyang buhay at may love life na rin yata yung isa. So, ang ino-workout na lang talaga nila ay ang annulment. And even Jegs. Lagi yan ang ino-workout niya. Huh? Di ba? Nagpapa-anal yan eh. Ha? So, Anal yata yun na. sorry. Anong oras na talaga? Alauna. Uy, pero teka lang na isang pinagkakaguluhan ngayon, yung picture. Di ba yung screenshot nung conversation ni Neil Arce at ni Barbie Imperial? Oo. Na merong sinend na picture si Neil, na meron siyang katabi habang nanonood nung interview nyo. Si Angel lang nanonood ng interview. So si Angel yung katabi? Feeling ko lang si Angel lang. O yun nga daw, sabi nila. Kaya si sabi Angel nga yun. ni Ganyan na ba ngayon ang body ni Angel Kaslim? pumayat na. Oo. Syempre, ang sabi pa rin ni Nila Arce, charger pa rin. Something like that. Ibig sabihin, fan pa rin siya ng Richard at Angel Oxin. Kasi nga, ang kabiruan talaga ni Nila ay si Barbie. Si Barbie ay part owner ng Tipsy Pig. Yes. Yun. Anyway, di ba, maraming nagkagusto. At even si Richard, thank you ulit. Salamat daw at naintindihan siya ng mga tao. Kahit si Barbie, nagsabi rin na salamat. Di ba, katulad yan, yung mga artista, marunong magpasalamat. Di ba? Sino ba yung hindi? Ay, naku, madami. Talaga? Tapos, pag nabalita mo lang dito ng konting negative, kumakasita sa atin. Akala mo parang wala tayong nagawang maganda sa buhay niya at sa karir niya. Di ba? May mga ganyang tao. Correct. Oo. Hindi mo magpasalamat. Anyway, at least si Richard tsaka si Barbie. Di ba? Sobra ko appreciate yung pagpapasalamat nila. Yes. At salamat din, Richard Gutierrez. Mali mo si Barbie naman sunod mo pa-interview. Ay, yun ang sinabi ko kay Barbie. And then, nangako rin si Barbie. Papa-interview din siya sa akin. Hintayin ko lang daw siya maging manika. Itong Barbie naman. Sorry. Paano siya makakapagsalita kung manika na siya, Nay? Alauna. Ayun ako. Pero in fairness, parang magandang tulong to sa promotion ng Incognito, di ba? Na palabas na sa Netflix. Yes! Sa 20 nakaka-excite. sa Free TV. Yun. Ayan, Ang ganda ng trailer, Di eh. ba? At saka ang ganda ni Maris dun, Oo. Di ba? Yung sexy sa Italy. Oo. Dahil sa bongga. ganda ni Maris, parang unti-unti naka-move on na siya. Di ba? Parang naman, nakaka-move on na rin yung mga tao dun sa issue nila ni Anthony Jennings. Ano ba ginawa ni Maris? Ay, eto na nga, Nay. Si Maris Racal magre-release. Ng screenshot na malo? Gaga? Ha? Ano release?
screenshot. Pero nag-release nga siya ng screenshot. Yun na, may screenshot dyan. Hindi conversation ha. Paling Kala ko kita. si ano. Yung kanyang bagong single. Ayan. Anong title? Perfectong tao. Oh. Sabi niya na yun, nasusulat. Basa. Writing this song healed me in ways I never thought possible. It was born from a journey through pain, regret, and the courage to seek forgiveness. A reminder that even in our darkest moments, we can find light. I'm sharing this with the world, hoping it resonates with those who need it most. Ayan. Oh. O, diba yung mga ganyan talagang pag may pinagdadaanan ka, samantala yung pinagdadaanan mo para maka-create ka, Mhm. makaisip ka ng mga posible mong magawa Mm. dahil may pinagdaanan ka. Ayan, Yes. di ba? Kasi kung hindi naman napagdaanan ni Maris yung issue na yan, definitely hindi niya ma-compose yan. Oo nga. Oo, di ba? Kaya go lang. Basta kung feeling mo yan ang paraan para ikaw ay madaling maka-move on, maka-move forward, go ahead, Maris. Oo. Kaya sinashare naman niya doon sa ibang mga may pinagdadaanan din, di ba? Oo. At sure na makaka-relate sila dyan, Nay, dahil mukhang saksak puso yung title ng kanta di ba? Oo. Perfectong tao. Pero sana, no, sa totoo lang, sa pangyari, yung una mo na dapat mong patawarin yung sarili mo. Totoo. Pangalawa, si Anthony Jenny. Yung mga nanakit sa'yo. Yung mga nanakit sa'yo, si Jam, ganyan. Kasi pag tinanggap mong talagang nangyari yun, at tinanggap mong kasalanan mo at you are very sorry, at alam mong hindi mo na gagawin next time yun, edi move on. Kasi nabalitaan ko lang naman to na parang visit pa rin daw si Maris kay Anthony Jenny. Ha? Oo. Talaga? Baka habang binabalita natin yun, okay na sila. Ay, sana, no? Kasi parang naiirita raw si Maris nung incognito fancon. Oh, Doon sa Taguig. naibita siya doon? But parang okay na okay naman sila sa stage. Hindi naman sila pwedeng magpakita ng gaganon-ganon si Maris, syempre. Oh. At understandable yun kung totoo man. Kasi syempre, galing siya doon sa... Hindi mo kasi dinilit. Ha? Kung nadilit mo yun, hindi wala ebidensya. Di ba? At saka yung healing and moving forward, kanya-kanya yan, di ba? Relative yan sa bawat tao. Yung panahon mo, hindi ka pareho ng panahon ko ng paghilo, di ba? Magkakapatawaran din yan. At alam ko naman na very, very sorry na rin tong si Anthony Jennings. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy mo, nanonood pa sa akin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na! Click nyo lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At syempre pa, umuuga yung camera. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko bago umuga ulit yung camera. Nirarayo mo si nirarayo mo si... Nirarayo mo. Asan na ba si Lani? Ha? Asan na si Miss Lance? Lani, halika nga rito. Lani, Ayan, Michelle, ayan, yung mga Ayan. friends namin sa USA. Yes. Si Lani, hi Lani. Yes, Miss Lance. Lani Thank you Rivera. po. Yeah. May pinapa-shoutout si Lani. Ang kanyang mama na si Yes. Amalina. Happy birthday! Ma'am Gina! Ako bilin sa akin ni Mami. Ano mo, mga digital na. Gusto ko marinig. Ayan na, Mami Yes. Lina. Yes. Sana ikaw ay umabot ng 100 years old. Okay? Yes. Oo, at si Alvin Layugan. Mhm. Na nasa USA at inggit na inggit siya dito. No? Ha? Gusto niyang batiin ang kanyang apo sa pamangkin na si ang push biker na si Juan Dominic Uno Principe. Wow. Yan. Na siyang magre-represent ng Pilipinas sa upcoming King Rider of Thailand, which will be hosted by RSR Run Bike and will be held on Feb 15 and 16 sa Ayutthaya Province Stadium in Ayutthaya,
Thailand. Yeah. Ayan na. Good luck ka, anak. Yes! Oo, At syempre, Nay! At syempre, Nay, sana manood din sila sa channel ko. That's Mama Noy. MAMALOI. At syempre, Nay, sa ating magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for Skin, Face, Body, and Wellness. Nandiyan po sila sa Mother Ignacia, sa tapat lang po ng ABS-CBN, yun pong Grandia Place. At for our glowing teeth naman, di ba, Nay? O, our gorgeous smile. Dr. JC Solis po ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan naman po sila sa Rodriguez sa tapat po ng Christ the King Church. At Diba? thank you so much, Dr. Jessica D, for our eyewear. Yes. And for our nails nail cocktails. Baka kulang ka pa ng babatiin, sabihin. Ay, siya na kasi yung babati. Iconic Star, thank you for your color. Yes, Jack. At sa Tita Jeg's channel, may bago po akong vlog dyan, panoorin nyo. At pasalamatan ko lang, te, ang Entrancision PH, ang Deluxe Spa Massage and Wellness, Yeah. at ang Bright Excel. Thank you po. Yan. Ayan, syempre. Oy, nag-makeup sa akin, tsaka nag-hair. Oo. Yes. Ang mahiwagan si Martina. Nag-iisang Martina Sabusa. Yung mga Diba? gusto magpa-makeup dyan, kaya Yes. yung mga namayapan yung mga Yan. Ay, totoo ba? Kaya niyang buhay. Oo, diba? Nako, So, may makeup kumagita ka. ng makeup. Ano nga, title nga si Martina, yung wedding client namin sa Cebu this coming December. Nag-trial sa kanya. Oh, pasok siya yung napili. Oh, Bongga, diba? ni Rhea, at saka ni Paul. Ano ko siya nipinilid? Bakit? At sila ni kanina nandito. Oo. Oh. Kung ano-ano pinagawa niya sa mukha niya sa Envy Skin Beauty. Yeah! Oo, Kaya pala napaka-therapy. apaka-fresh ni Ate Lani. Oo, nakakaloka. Diyos ko, yung galit sa araw, ayaw niya sa araw. Talaga? Masasayang daw yung kanyang envy, ganyan. Wow! Oo, di ba? At syempre pa, ang akin pong panayam pa rin kay Richard Gutierrez Yes. sa OGBS Inspires. Ayan ha. At maraming salamat sa restaurant na kinainan namin ni na Oliver Carne, ni Ay. Michelle at ni Lani. Saan yan? Ay, syempre sa 205 restaurant dyan sa BGC. Oh. Oo, ay ang sasarap ng pagkain, Oh. Waedjo. Yes. Oh, sana sinama niyo kami. Sabi niya, naku, pwede rin mo kayo rito mag-vlog. Sabi Oh. ko. Ang sarap ng pasta. Oh. Oo, yung kanyang truffle. Oh. Tsaka yung alio-olio. Ay. Yung pizza nila, ayan, oo. Favorite Yung ko yan eh. Wagyu, Australian Wagyu. Ay, gusto ko Oo. yan. Diyos ko, nung kinakain ko yung Wagyu, sabi ko, Wagyu, may kiliti ako dyan. Wagyu. Iba yan. Wag yan eh. Wag yan. oo. Hindi yun wag yan. Wag dyan. Baby, yung mga yung baby squid, yan. Sarap. At saka yung kanilang, ay, naku, you should try the What? salad. Yung arugula Oh. salad. Ayan. Kailan po namin to try? Ayan. Tanong natin kay Ed Tolentino, Hello. ang manager dyan. Oo. Okay. Ayan, maraming salamat sa mga waiters dyan. Siyempre kaya kami nandyan dahil yung friend natin sa US, sa Sino? LA, si Hilda Benitez. Ay, hello po! Para pa yung reaction. Ay, hello po! Close na close kay ni Hilda. Ay, Miss Hilda! Oo, ayan. Saan ka sa US? Naku, yung gumagapang yung kamay mo, yan, ang tawag dyan ay kamay Kamay ni ni Hilda. Hilda. Hello. Ay, nako. Ay, thank you so much, Hilda. Tsaka Thank you po. sa iyong kapatid na may-ari ng 205 Resto, si Jose Benitez. Thank you so much. Siya ba yung gwapo dun sa picture? Ha? Yung nakasuot? Si Ed yan. Si Ed. Si Ed. Ayan. Thank you, ha? At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Ocho Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo iniilit sa amin, Oliver, Michelle, Lani, Rivera, and ano pangalan mo? Martina! Martina, Romeo, Martina. Oo. Ay! Ichika mo na! Wow! Kompleto! Yes. Bongga! Dito sila kahit anong oras pa. Oo, diba? Ayan. Pero talaga yung wag
yan. Tawag yan. Wag dyan! Ay, wag dyan! Ano ka naman dyan?